Finally, ipinakita na kung ano talaga ang tunay na naging plano ng Apostle at Lee Min-song sa raid ng Pajo Field type dungeon. At mukhang parang na-sandwich si Miho sa dalawang hunter lalo na't nakita niya kung gaano kalakas ang bagong S-rank hunter ng Grim Reaper Guild. Ngunit sa hindi inaasahan na tuklasan ni Song Soho kung saan itinago ni Lee Min-song ang Stardust Factory at mukhang magkakaroon talaga ng matinding bakbakan sa pagitan ni Mormo at Song Soho. Kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go! And please like and subscribe sa ating YouTube channel mga lods at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat! At pasensya na kayo kung medyo natagalan tayo ngayon mga lods dahil kahit Happy New Year, di maiiwasan ng personal na problema. Kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go! Nagsimula ang chapter na ito kung saan few days ago bago nagsimula ang raid ng Pajo Field type dungeon, ipinakitang nakangiti itong si Lee Min-song na napawikang hindi niya aakalaing sa napakaikling panahon na hindi sila nagkikita sobrang bilis pala lumaki ng mga alien. Kaya napatagon ng puzzle na simple lang naman yung ginawa nila. Nagpalit lang sila ng personality at pinili talaga nila ang maliit na katawan dahil mas advantage ito for survival sa earlier stage. Dagdag pa ng puzzle na hindi niya kailangang isaalang-alang pa ang appearance ng kanyang katawan since may mga fragment pa na dapat i-gather upang bumalik ang kanyang tunay na lakas. Biglang napatanong si Lee Min-song kung ano ang meron sa pangalang Park Do-jin at bigla itong naging hunter na parabang mayroon itong pinaplano. Sinabi ng puzzle na ang pangalan na ito ay ibinigay niya talaga sa kanyang sarili upang makagalaw siya publicly at ang pagiging hunter ay ang magpapahintulot sa kanya sa paggawa ng mga bagay na gusto niya. Tinukoy ni Lee Min-song ang ginawang kaguluhan ng Puzzle of Itarim sa airport dahil ito ang dahilan kung bakit ang Hunter Association ay hinahabol siya ngayon at ang ginagamit na excuse ay ang civilian damage. Kaya kapag ang Stardust Factory ay matuklasan ng Hunter Association sa Pajo Field type dungeon, siguradong ito na ang magiging katapusan nilang dalawa. Inilagay na nga puzzle ang kanyang mainit na tsaa sa maliit na platito at sinabing huwag kang mag-aalala Lee Min-song dahil sasali ako sa raid ng Grim Reaper Guild upang maiwasan ang mga pwedeng mangyari at ang lahat ng hunter na sasali sa raid party ay gagawin niyang believers kaya kahit makita pa nila ang factory, hindi nila ito maaalala. Napasmirk si Lee Min-song sa panimulang plano ng Puzzle of Itarim, ngunit tinanong niya ito kung kaya ba nitong talunin si Lim Taegyo na isang S-rank hunter. Kaya nag-gets ng puzzle na tinukoy nito ang kanyang ipinangako, ngunit makikita sa mga mata ng puzzle na mayroon itong na-realize na pagkatapos daw niyang makilala si Lim Taegyo, sigurado siyang kapag maglalaban silang dalawa, subalit biglang pinutol ni Lee Min-song ang kanyang pagsasalita dahil wala daw siyang pakialam kung mamamatay man ang dalawa basta matupad lang ang pinangako nito sa kanya. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa office ng chairman kung saan napaisip itong si Woo Jin-chul sa magaganap na raid sa Pajo Field type dungeon at ang koneksyon ni Lee Min-song sa Stardust dahil kailangan talaga nila makakuha ng solidong ebidensya sa raid na to. At wala naman daw dapat ikabahala patungkol sa pagsasaalang-alang sa mga hunter na kasama sa raid dahil malaki ang kanyang tiwala kay Baek Miho na isang A-rank hunter at in case kapag magkakaroon talaga ng emergency, nandiyan naman daw si Hunter Choi Jong-in na handang tumulong at iba pang S-rank hunter na naka-standby. Naisip rin ni Chairman Woo Jin-chul ang bagong S-rank hunter na bigla lang lumitaw na si Park Do-jin na isa itong unpredictable variable. The fact na sumali ka agad dito sa Grim Reaper Guild nung simulang planuhing i-raid ang Pajo Field type dungeon kaya sa tingin niya sa sitwasyon na ito ay favor talaga kay Lee Min-song. At mayroon pang isang bagay na nagpabagabag sa kanya, ang pag-join ni Soho sa excavation team. Nagtataka siya kung isa lang itong coincidence or tinadhana, kaya inaprubahan niya ang participation ni Soho. Subalit di niya alam kung tama ba ang desisyon na to at kung parte ito sa mga plano para kay Soho, well, wala siyang magagawa kundi kailangan niya itong tulungan. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa nagaganap na raid kung saan nagpakawala ng fire breath ang isang salamander monster towards sa mga hunter. Nakagad namang dinepensahan ng dalawang tank hunter ngunit napatugon ng isang tank na hindi niya kakayanin kung magtatagal pa ang ataking ito kaya hihingi siya ng tulong sa strike squad. Biglang napaklinch ng kamao si Miho at nagulat na lang ang tank hunter nang dumaan ito sa kanyang harapan na parabang plano nitong labanan ng mga monster ng sabayan. Kaya nang muling nag-unleash ng fire breath attack ang monster ay bigla na lamang nagdash si Miho at pinatikim ng napakainit na left hook na kaagad sinundan ng nagbabagang uppercut.
Nag-ala observation haki mode si Miho nang napansin ang paparating na atake sa kanyang likuran, kaya mabilis niya itong naiwasan at direktang tinukuran ng likod ng monster. Pagkatapos bigla na lamang siyang nawala na parang bula at lumalabas na tumalon pala si Miho galing sa likod at kasalukuyan na itong nasa itaas upang maghanda ng mabilisang pag-atake, kung saan napatingala na lamang ang monster nang bigla niyang nakita ang nagbabagang kamao nito na makikitang bumaon talaga sa kanyang ulo ang suntok ni Miho na parang binagsakan ng mundo ang salamander monster nang bumagsak ito sa lupa. Ipinakitang madaling napabagsak ng isang Aronk Hunter ang dalawang salamander at napansin kaagad ni Miho na hindi man lang sumali si Lee Min-sung sa laban na makikitang naninigarilyo lang ito sa likod ng strike team, kaya na-realize niyang nakakaawa naman itong si Lee Min-sung para sa isang Hunter na na-awaken bilang Aronk, na para bang ginagawa lang nitong joke ang pagiging Hunter. Ngunit ang hindi niya alam ay may isang salamander na umatake pala sa kanyang likuran, kaya napagtanto niyang hinayaan niya ang sarili na madistract. Subalit ang salamander na ito ay pinukpok lang ng Apostle sa batok na para bang nagmimistulang simpleng monster ang isang salamander pagdating sa Apostle. Napatitig ang Apostle sa kanyang kamay na para bang nanibago siya since ito ang unang pagkakataon na ginamit niya ang kanyang lakas, kaya sinabi niya kay Miho na kung maaari ito ay mag-ingat. Ngunit ang babaeng Hunter ay napadilat na lamang sa kanyang nakita dahil hindi siya makapaniwala na ganun lang kadaling pinabagsak ng bagong S-Rank Hunter ang isang salamander in just one hit. Kaya ang inakala niyang parang bata ay nakalimutan niyang isa pala itong S-Rank Hunter. Kaya di siya nagtataka na sumali ito sa raid gamit lang ang casual na damit. At maya-maya parang dinaanan lang ng kidlat ang ulo ng tatlong salamander dahil isa-isa itong pinugutan ng Apostle of Itaram. Kaya dito na na-realize ni Miho na ang isang S-Rank Hunter ay nasa ibang level talaga compare sa isang A-Rank. Matapos nilang lipulin ng lahat ng salamander sa paligid, napatugon si Lee Min-sung na sa tingin daw niya, konti na lang mauubos na nilang lahat ang monster sa Pajo Field. At mukhang hindi niya inaasahan na matatapos kaagad ang raid na to. Subalit sinabi ni Miho na nararamdaman daw niya na mayroon pang ibang monster na nasa ibang lugar. Kaya napatingin si Lee Min-sung na para bang siya ay nairita at sinabing napansin pala ni Hunter Miho ang bagay na to. Kaya pangiting ipinaliwanag ni Lee Min-sung na bilang in charge ng Grim Reaper Guild, gumagawa sila ng routine monster calling upang i-maintain ang dungeon, kaya ito ang dahilan kung bakit hindi nagkakaroon ng threat ang dungeon na to sa outside world. Habang napatingin si Miho sa mga patay na monster, siya ay napaisip sa routine monster calling. Dahil usually daw wala namang pake ang mga guild patungkol dito dahil hindi naman sila pumapasok sa dungeon araw-araw. Kaya dito na talaga nagtataka si Miho na para bang may something weird sa raid na to. Habang si Lee Min-sung ay kalmadong naninigarilyo at itinuro kaagad kung nasaan ang kwarto ng dungeon boss. Patagong napangiti si Lee Min-sung dahil kahit gaano pa daw kahirap ang gagawing paghahanap ni Miho, hinding-hindi na to mahahanap ang mga bagay na pwedeng ikasangkot sa kanya dahil matagal nang na-dismantle ng demon ng factory at kasalukuyan itong nakatago somewhere in Pajo na mahirap hanapin. Kaya sinabi niya sa kanyang isipan na never mahahanap ni Miho ang factory o kahit makalabas sa loob ng Pajo Field na may matinong pag-iisip. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa demon na nagngangalang Mormo, kung saan kasama nito ang dalawa pang demon upang i-gather ang mga firewood supply na tao sa paggawa ng Stardust. At sinabi niya na nakakatawang isipin na nagsasayang lang sila ng oras at hindi pa niya makikita ang Apostle kahit ito ay nasa loob ng Pajo Field. Makakagawa na sana sila ng napakaraming Stardust gamit ang walang kwentang oras na to. Nadagdag pa niyang nasayang lang ang napakaraming materials na nasa harap niya ngayon kung uupo lang siya. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa isang lalaki na nakatayo sa malaking pintuan at ito pala ay si Song Soho. At lumalabas na naramdaman pala ni Bero ang presence ng isang demon sa malaking pintuan, kaya kaagad itong pinuntahan ng ating bida. Unti-unting binuksan ni Soho kung saan nagulat na lamang si Mormon nang may biglang nagbukas sa pintuan, kaya nang tinanong niya kung sino ang pumasok, di pa siya tapos sa pagsasalita, pinakain kaagad siya ng matinding strike punch ng ating bida. Napatitig si Soho sa kanyang nasaksihan sa loob ng kwarto at hindi makapaniwala si Bero sa kanyang nakita dahil pinalipad lang naman ni Soho ang isang demon sa isang atake lamang at mukhang ang daily quest daw ng tangang crocodile ay nag-pay off talaga para sa young monarch.
Naisip ng ating bida na ang mga taong nakatayo ngayon ay wala sa katinuan. Bagay na nagpa-realize sa kanya na ang Padjo Field ay isa talagang Stardust Factory. Ngunit biglang nagsalita ang demon na si Mormon na hindi daw niya inaasahan na ang taong binanggit sa kanya ng apostle na siyang naging hadlang sa kanilang mga plano ay pumunta talaga dito sa Padjo Field, kung saan unti-unting lumalabas sa mga naglalakihang galamay ni Mormo at ito ay lumaki. Sa ito ay parang naging isang giant humanoid octopus at sinabi nitong finally mabibigyan niya ng isang magandang handog ang Apostle of Itaram. At dito lang nagtatapos ang ating kwento mga lods. Huwag mo sanang kalimutan mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!